Say hi! Binilan ko si ate. Hi! May bulotong po ako, guys. May bulutong? Kunti. Ayan. May tumubo na namang bulutong kay Saidin. Ay po, mama. May bulotong ako, mama. Malapit na si mama uuwi. Aalis si Mami. Saan papunta si Mami? Hindi ka alam. Pupunta si Mami sa office sa Batangas. Sa EVDT. Doon yan sa malayo. Medyo malayo po. 2 oras yung biyahe. Mami. Mm. Mami. Mami. Mamaya, pag matapos kami. Mami, Mamamonitor ko kayo dun sa CCTV mamaya. Makikita ko kayo mamaya sa CCTV. Huwag mag-aaway ha. Tatawakin kita dyan sa CCTV. Sabi ko, Mami, inaway ako. Naiyak tuloy ako. Ayun. Kiss. Kiss, Mami. Ito lang. Hi. Pwede po kami TV. Ito. TV po. Bye! Paano inanan Abay, may bulutong ka ba? Baka mahawaan si Yana. Bye! Papakita ko po muna sa inyo yung suot ko. Very simple lang guys. T-shirt, tapos naka-pants ng black. Ayan lang. Tapos naka-sandal lang. Tapos ayan. Tapos magdadala ako ng jacket kasi sobrang lamig dun sa office. Grabe. Tapos ito yung bag na dadalhin natin. So ayan. So ganyan lang kasimple ang ating atake. Ayan. Let's go! Kiss. Bye-bye, yun na best. Pabalik si Mami agad Pagkatapos ko doon, babalik agad ako. Okay? Okay, lumabas ha? Papa. Bye, Sandra. Bye-bye. Bye, ate. Asa si ate? I love you too. Asa si kuya pala? Nasa taas si kuya JP. Bye, Sian. No, pagaling ka. Ay, bayot! Ito na yung mga kasamahan natin. Alam mo kung wala lang ako investor, hindi na ako tutuloy. Kasi ayaw ko mag-alis doon kung pinadoktora tiyan. Sabihin mo, tutukan na lang doon at yun. Kaya, Mga raketirang nanay. On the way na po. mag-invest yata yung mga pilot eh. Opo, kasama niya si... Kasama niya. Si Arnold ba? Arnold ba yun? Si Arnold. Ang dami nila kasi sa kotse. Yan, mag-uyag. Mag-uyag na negosyo. Mag-uyag na negosyo. Sige. Ganda mga bahay, oh. Parang nga tayo. Oo. Opo, Santo Tomas, papasok. Tapos Boulevard. Bininta mo na yung peppermint mo? Wala, gagamitin ko. Meron pa ako doon, 3 piraso. Kaya nga hindi mo inalok. Kala ko alok. Ay, nakalimutan ko. Nandito na tayo. EVDTech. Ayan yung office. Ito ang dami. Sige po, dito si R. Nandito na kami sa loob ng office. Saan si Doktora? I-text mo kasi kasama. To welcome and honor the entrance of our beloved CEO and COO, Sir Daniel Villa.
analyst, Ma'am Rochelle Haplos, and our marketing director, Mr. Barry Balta. Grabe! Good morning, Ashburn! Distributors and Clarence! Grabe, talagang nakakapawis. Magaling kong sumalayo yung mga generals. Grabe, no? Okay, sige. Let us all welcome Arnett Leonard Briones! Automatic po yan. Basta po tayo, may company, to be legal, para po maging legal, kailangan kumpleto po lahat ng ating legal documents. Mula po tayo sa SEC, Security Exchange Commission, DTI, and Mayor's Permit. And then, yung po Philippine Standard. Meron na po tayo. Kaya po, isa po sa lalo magpapagumpa ng ating mga produkto sa buong Pilipinas po. And then, we comply Republic Act 7394. Yan po yung Consumer Act of the Philippines. Siyempre po, ang ating po device ay ginagamit po sa ating mga bahay. That's why, ang requirements po ng Republic Act 7394, kailangan po ang ating po produkto ay safe. Safe po gamitin sa ating mga bahay. And then, required po ng ating produkto na meron po tayong proper labeling. And then, may warranty. Yan po. So, ito po yung ating mga provincial stockists at saka mga city stockists. Nagsimula po kami dito sa Lipa City, Batangas. Yan po ang ating kauna-unahang opisina at yung pinaka-main office po natin. Pero sa loob po ng mahigit 2 taon, ganito na po kadami ang ating po mga branches sa buong Pilipinas. Diyan pa lang po, makikita nyo na ang kumpanya ay kung gaano po maganda ang ating produkto, ang ating ginagawa serbisyo sa lahat ng mga tao o sa lahat ng mga Pilipino. So, nagkaroon po tayo ng Lucena, Calamba, and then sunod-sunod na po, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Meron pa pong mga susunod pa na marami pa pong mapapasunod ng mga stockists o mga branches po natin sa buong Pilipinas. Bakit po ba nag-exist ang company? Dahil po sa isang dahilan. Dahil po sa mataas nating binabayarang kuryente. According po sa research, ang Pilipinas po ang may pinakamalaking binabayarang kuryente po. Ang Pilipinas lang po ang walang tumatakbo o gumagana ng nuclear power plant. And then, ang ating po mga ginagamit po o panggatong para po makagawa ng kuryente, lahat po yan ay imported. So ngayon, mapapansin nyo, mataas na po yung ating bill, yung ating gasolina at saka crudo. So expected po, tataas po ang ating kuryente. Nilandaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11285 o Energy Efficiency and Conservation Act. Layo ng naturang batas na maglaan ng plano upang makatipid ang bansa sa paggamit ng kuryente. Gayon din na mai-promote ang paggamit ng renewable energy para masiguro ang power stability ng ating bansa. Sa ilalim ng batas, bubuo ng National Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee kung saan babalangkas ng mga plano at programa para sa ating enerhiya na pamumunuan naman ng Department of Energy. Ayan po. So napanood niyo po yun. Ito po ay isang balita galing po sa PTV5. Kung saan po ang ating kumpanya, ang ating company po, ay sumusuporta po sa Republic Act 11285. Yan po yung Energy Efficiency and Conservation Act. Kung saan po, hinihikayat po nito na ang bawat Pilipino ay magtipid po ng kuryente. Dahil po sa
nararamdaman naman natin po yan, lalo po sa amin, di po ba? Yung po kakulangan sa kuryente. Kung nagkakaroon po tayo ng mga scheduled brownout, yan po, ang dahilan. So, pag-comply po natin yan po Republic Act 11285, yan po ang isa sa natin sa ating pong sinusuportahan. And then, kagaya po kanina, sabi nga, yung po Republic Act 7394 o yung Consumer Act of the Philippines, yung pagiging safe po ng ating mga produkto o device. So, we exist to provide solution. Itong ating energy, efficiency, and conservation. And then, ang ating pong device, ang tawag po natin, Power Efficiency Enhancer. Pakitandaan po natin, Power Efficiency Enhancer. Yan po. So, pakitandaan po natin, ang ating pong device ay hindi po ito power saver. O, hindi rin po energy saver. Ano po? Magkalayo po yun, magkaiba po. Iba po yung power saver at iba pa rin po yung energy saver. Ang ating pong device ay Power Efficiency Enhancer. Sa mga engineers po dyan, sir, ito, mas kilala po sila sa tawag ng Power Factor Correction or Bank Capacitor. Yan po. So, konting lang po kung paano siya gumagana, how it works, the Power Factor Correction. So, ang bawat appliances po natin ginagamit, meron po yung kanya-kanyang power factor. So, ang power factor po should be, dapat po ay maging 0.95 or 1, o pinakamalapit po sa value na 1 ng power factor. Kapag po mababa po sa 0.95 or 1, ibig sabihin, hindi po efficient yung ating mga appliances na ginagamit. That's why, mataas po sila mag-consume ng kuryente. So, ganito po siya paano ilalarawan natin sa simpleng paraan po. Kagaya po na makikita nyo, isang mug na beer. Ang kuryente daw po natin ay ganito. Para po isang mug na beer. Binabayaran po natin, pero hindi po natin lahat nagagamit. Bakit po? Kasi po, ang ating po kuryente ay nagkokonsist po ng dalawang klase. Yung po tinatawag na real power. Ito po yung power na ginagamit talaga natin. Yung po yung nagpapatakbo ng ating mga appliances. And the other one is the reactive power po. Ang reactive power naman, kasama natin sa binabayaran. Pero hindi po talaga natin nagagamit yan. Kasi yan po yung tawag natin basura sa kuryente. Waste energy po. So, ang ginagawa po ng power factor, pinatataas po niya o ginagawa niya efficient yung real power at binabawasan niyo po yung reactive power. That's why bumababa po yung ating mga consumption o wattage ng ating paggamit ng ating kuryente po. Binabalansi po, they balance the reactive power o high power factor efficient system. Dahil nga po, too much reactive power, magiging pong low power factor and waste electricity and higher bill. Yan po ang magiging result. So, power efficiency enhancer. Power factor correction improves electrical efficiency and reduce system loss. Yan. So, ang ginagawa po talaga ng ating device, reduce electrical overheating, longer lifespan appliances, help reduce heat loss, power factor correction, better voltage stability, and then surge protection po. Ayan. So, dito ba tayo? Iba na daw. Para nakakita ng artista. Ayan po, ulit natin. Ito po ay representation po ng ating bahay. Ano po? Meron pong metro, breaker, then outlet, and then yung po ating mga ilaw. Ayan. So, kung mayroon po ng breaker, nakikita po nito ang ating digital reader. Ang binabasa po dyan, una yung po nasa itaas. Yan po yung voltahe. And then yung second lane na kulay red, yan po yung amperahe o amperes. And then yung pong patatlo, yung kulay green, yan po yung wattage. Yan po yung sumusukat sa ating watts ng ating ginagamit na appliances. So unahin po natin yung ilaw. Ayan po. Makikita niyo po, 88.2 or 1. Nagpa-fluctuate po, no?
Kasi po, makikita nyo, nagpa-fluctuate din po yung voltahe pumapasok. That's why gumagamit po tayo ng ABR para po maging constant o maging stable po yung ating voltahe. So, nagkakaroon po yan ng epekto sa wattage po. So, 88.1. So, ano natin gamitin po? Ito po yung 25 microfarad po. Ayan. Gagamitin po natin yung 25 microfarad. Simple lang po, isasaksak lang po natin. So, from 88, naging ano po? Wow! 59 na lang po. Maganda po ba? Ayan. So, ito po ay 25 microfarad pa lang. So, ang simple natin, subukan po natin sa 50 microfarad. O yung pong mas mataas, ang kanyang capacity. So, from 88, naging 39 na lang po. That's why, kung paano po nakaka-apekto po yung ating mga device sa wattage po ng ating ginagamit na appliances. And then, subukan po natin. Grabe ba? Grabe! Yung pong isa sa ating appliances na madalas na ginagamit sa bahay. Ang electric fan po. Yan. So, ito po ang electric fan na nasa number 3. So, ang consumption niya po ay 65.2. Yan po. So, same pa rin po. Yung 65.2 or 3, nasaksak lang po natin. So, ilan na lang po yung natira? Nakatulog po ba? Yan po, hindi po kumakala yung ating device. Yan. Kung mapapansin po ninyo, kahit tanggalin po natin yung ating device, hindi po mababago yung lakas o yung power po ng ating pong appliances. Ang nababago lang po yung consumption po ng wattage. Ayan. So, next po natin gamitin. Ito po, resistive appliances. O yung pong umiinit. So, ito po ay kettle po. Water kettle. Yan po. Ang ating pong water kettle ay nasa 1,260 or more than. Yan po yung ating consumption po. So, yung pong madalas magkape, ganyan po kalakas ng kuryente. Ayan po. So, gagamitin po natin dito yung 25 microfarad po. Yan. Kasi po, ito po, as a portable po device, meron po siyang special function for resistive appliances. Kasi po, meron po siyang built-in na saksakan sa ilalim. Yan po. Yung pong built-in na saksakan. So, simple lang po, yung ating po resistive na appliances, isasaksak po natin dito. Yan po. Papadaanin natin dito sa ating power efficiency enhancer device. Then, saka po natin isasaksak. So, kanina po, ilan? 1,300. Ngayon po, magkano na lang po? Malaki po ba ng bawas? Pwede na tayo magkape ng araw sa oras, di ba? Ayan. Ang laki, ang laki! Grabe! Grabe ba? Hello. Thank you po. So, ayan po. Nakita niyo na po kung paano po yung ating device nakatutulong po sa atin at sa ating consumption. So, I think, sana po nakita niyo, naipaliwanag ko po sa inyo ang ayos po ano po. So, salamat po. Again, nakita kayo Brianos po. Okay, a round of applause for architect Leomar Briones. And for our business opportunity presentation,
Tapos na yung event. Alam mo, dalawang Pauwi na bagets. po kami, guys. Nauwi na sila. Kaya pala 100 to 120 ang takbo ni Hindi na nagtatakbo ng gano'n na inis. Oh, bilis. Nag-enjoy ka ba? Oo. Pero maganda. Naintindihan mo lahat? Oo naman. Manila basta lang talaga magkaroon ako at ano, yung tama yung sinasabi nila, to see is to believe. Oh, to see is to be.